that doesn't necessarily prepare us on what to expect dito sa area. Fresh from Cotabato deployment, na conventional yung type ng pagkaka-deploy natin ng tropa. Ngayon dito, kailangan nag-adjust ulit kami. So, in adjusting to the area, medyo iba naman yung ating ginawang deployment sa area. So, nung dumating kami, as expected, we knew in general terms na ito ay guerrilla base ng Southern Mindanao Regional Committee ng NPA and fully influenced ng area na dumating kami. Actually, nung dumating kami dito, walang pumapansin sa amin. Matalim yung mata ng mga tao. Tapos, halos walang masyadong communication. In fact, wala rin kaming maabutan na intelligence information dito kasi controlled ng NPA yung lugar. Na organized na ito dati pa, about 2 decades ago. Kaya yung influence ng NPA sa ng legal fronts dito, ganun na lang. And then, nung nag-deploy kami, we initially made clearing operations. Nagkaroon kami ng major engagements dito. Actually, namatayan kami ng tao. Medyo down yung tropa that time. Tapos, nabuhos yung mga balita tungkol, hindi lang doon tungkol sa enkwentro, kundi doon sa evacuation ng mga tao. And then, hindi pa kami nag-start ng immersion. Pero we saw na medyo may konting effort yung local government para tulungan kami, especially dun sa evacuation, na-initiate ng mga legal fronts dito sa area. And then medyo, ang nangyari, we tried to look at ourselves, tapos tinignan namin, where do we go from here? Nakita namin na hindi naman dapat na tuloy-tuloy yung ganitong takbo ng operations ng mga sundalo natin. And we agreed na hindi pwedeng mapipikon kami sa mga ganong incidents. So, ang nangyari, we took a look at the area. Dito may mining, dito may logging, and we decided na hindi dapat kami may involved sa ganon. We know for a fact na hindi pwedeng, hindi kasama ang disiplina sa operations ng mga kasundaluhan natin. Itong disiplina na ito, we talk with the company commanders, we talk with the battalion staff, at lahat ng tao namin. And we saw the sincerity din, hindi lang ng mga officers, kundi ng mga sundalo natin. We saw na gusto rin nila magkaroon ng magandang resulta itong operations dito. So, hindi namin fully ginawa na combat operation yung pag-immerse namin dito, kundi nakipag-usap kami sa mga tao. We tried to look at the problems in the area, ano yung hinahin ng tao. Tapos nakita namin na nagkaroon na ng negatibong imahe yung sundalo dito dati pa. Panahon ng PC, panahon ng CIB. At kailangan namin i-break yung ganong imahe. So as we immersed with the people dito sa lugar, siyempre ang una mong susundan yung mga cases ng SOT ng ating community development organizing dito sa area. Ang ginagawa natin dito initially is SICA, gagawa tayo ng barangay pulong-pulong, and then we go to barangay pulong-pulong. Tapos eventually na naging medyo lumapit na yung mga tao sa amin at nagkaroon na tayo ng organization ng barangay defense system. After no, nagkaroon din ng peace rally where it was attended by about 4,000 people from this municipality. So yung ano na yon, we did not consider yung peace rally as a success kasi although tuloy-tuloy yung naging positive results ng lugar na dito sa lugar natin, actually nakakuha tayo ng exhumation ng former NPA victim on the same day na nagkaroon ng peace rally, hindi pa namin kinonsider na success yun. Nakita namin na yung peace rally is not the end all and be all ng SOT. Nakita natin na kailangan ng follow-through, kailangan ng strengthening. Malayo pa tayo sa strengthening. So, nakita namin, may nakausap kami na dati na taga-kabila, nag-organize, at tinulungan niya kami. Nung dumating siya, sinabi niya na hindi po pwede na gusto mong impluwensyahan yung mga tao na sa palibot mo kung hindi mo rin makikita kung ano yung kamalian natin. So, unang-una namin tinignan, ano yung mali namin.
So hindi naman kami talagang hindi disiplinado na unit, pero binigyan namin ng emphasis yung packaging na sundalo natin. Hindi lang packaging, yung hindi outward lang o yung nakikita lang na packaging, kundi mula sa puso ng sundalo, na-emphasize natin at natutunan nila at nag-agree sila na kailangan ng disiplina para magkaroon ng magandang epekto dito sa ating lugar. So itong New Bataan ngayon, nakita nila yon. Dati, sinasabi namin na ganito kami, ayaw namin sabihin na disiplinado kami, gusto lang namin ipakita sa kanila. So itong pagpapakita na ito, nagkaroon ng epekto. So sa bawat barangay na pupuntahan namin, kahit natapos na namin yung barangay Pulong-Pulong, babalikan ulit namin siya. Titingnan namin yung barangay defense system, kung active pa, at hanggang ngayon, naging active pa rin siya. Pero hindi na namin ngayon kinoconsider na yung barangay defense system as a purely information gathering o peace effort lang ng mga lugar, kundi kasama na rin doon yung development sa lugar. Nung sa tagal namin dito sa New Bataan, nakita natin na hindi lang kailangan na bigyan mo ng development project ng lugar, kundi kailangan ng proseso. Yung proseso na nakita namin, unang-una, ang first step namin, parang hagdanan yan. Yung first step namin na ginawa ay yung awareness o kung sa local dialect, ang tawag nila ay pagpakabana. Kailangan magtutunan nila, ano ba yung totoong nangyayari sa lugar? Paano ba tayo na-influensyahan ng taga-kabila? Paano ba tayo naloloko ng NPA? Susunod na step doon, pag nagkaroon na ng awareness ng tao, susundan natin yan ng baruganan. Kailangan makita natin yung baruganan ng tao or ang baruganan ay translated into a stand. Ano yung stand ng tao dito sa lugar? So pag nagkaroon na siya ng awareness, kailangan magkaroon siya ng stand. Susundan niya ng next step na unity. Kailangan magkaroon ng unity dito sa lugar. Hindi lang unity ng BDS o ng Barangay Defense System, kundi unity ng mga lahat-lahat na sektor. Religious, student, yung business sector, yung habal-habal drivers, yung barangay council, municipal council, nagkakaroon ng unity. Saka lang dadating yung peace. Nakita natin na because of the efforts ng mga kasundaluhan dito, nagkaroon ng mahabang time na walang violent incident dito sa lugar. Mahabang time. Nasundan niya ng development. So yung dulo natin na objective ay development. So we started with awareness. Sumunod yung pagkuha ng stand, tapos unity, tapos peace, and then development. Sa development, it's na nagkaroon ng magandang projects yung gobyerno natin, especially yung Department of National Defense, yung AFP, through the Kalayaan Barangay Projects. Ngayon, patapos na or tapos na yung ibang projects ng Kalayaan Barangay Projects where we gave 4.5 million per barangay. Ang total projects natin ngayon is amounting to 45 million na. 45 million na. At yung inauguration, malapit na gawin. Ang mga projects na nagawa dyan, yung electrification, water system, farm-to-market roads, school buildings, health centers, at iba pang projects. Lahat ng projects na yan may epekto sa ekonomiya at sa pag-progresyo ng lugar natin dito. So na-appreciate ng tao yun, kaya lalong nagkaroon ng unity, cooperation, at peace dito sa lugar. Dahil gustong-gusto ng tao dito, actually yung tao dito, hindi enkwentro ang hinahanap. Ang hinahanap ng tao dito, walang enkwentro dapat. Kung po pwedeng 10 years na walang enkwentro at 10 years na puro development yung gagawin, mas ikatutuwa ng civilian yan. Mas ikatutuwa ng residente ng New Bataan. Nakita namin na medyo baligtad yung aming pananaw dati. Dati, pag army ka, ang hahanapin mo, enkwentro. Pero ngayon, ang hinahanap namin, kung paano magkaroon ng peace lang. Yung kalinaw, kumbaga sa local dialect. Kailangan lang dito kalinaw, tapos sunod-sunod na development. Nakita din namin yung suporta ni Governor, ni Mayor. Actually, sa unity ng unified effort ng lugar. Nagkaroon tayo ng series of civic action programs sa medcaps. Funded yan ng provincial government sa local government. Supported yan ng kasundaluhan natin. Maraming nangyari. Hindi lang tayo huminto. Siguro kung babalikan namin yung barangay, hindi lang kami at
At the minimum, naka-meeting na kami dyan ng tagli-5 per barangay. Dahil nagkaroon pa tayo ng pakikipag-organize sa mga tao. So nagiging kooperatiba na yung sector ng women, ng youth, ng habal-habal, ng religious sector, at iba-iba pang sector dito sa lugar. Maraming mga proyekto pa yung dadating. Sa ngayon, meron pa tayong pinoprocess na dagdag na Kalayaan Barangay Projects, saka yung coordination with MEDCO sa Region 11 para madagdagan pa yung proyekto sa lugar. So, continuing pa rin. Strengthening, kailangan hindi natin pababayaan yung mga tao kasi hindi naman nila gustong bumalik doon sa dating pinanggalingan nila. How about yung media relations? Sa media relations ang ginawa natin dito, hindi natin iniiwasan yung media dito. In fact, ang ginagawa natin kapag may insidente, negatibo man, positibo man, ini-inform natin yung media para malaman ng tao, hindi lang sa pamamagitan ng ating pagpupulong-pulong sa kanila o mga leadership training, hindi lang doon nila nalalaman yung tunay na istorya. Hindi tayo iiwas sa media, lalo na yung commander ng batalyon, tulad ko, hindi yan iiwasan para ma-address natin yung issues na nangyayari. Kasi alam natin na yung minsan lalabas sa media, mali yung istorya, so kailangan i-correct natin yan paulit-ulit. So hindi namin iniwasan ang media dito. Kaya nakadagdag yon para sa information dissemination ng mga projects natin, ng mga activities natin, saka yung mga pananaw natin para sa kalinaw o peace dito sa lugar. Ano na sir yung relationship ng sundalo ngayon sa community? Kasi di ba dati? Correct. Yung dati, sinabi ko nga, nung dumating kami, matalim ang tingin ng mga tao sa amin. Pero ngayon, matamis ang tingin matamis ang ngiti ng mga tao sa amin. Maganda na yung relasyon. Parang mas madali na silang lumapit, katulad nung a few days ago, a week ago, yung GKK, yung religious sector natin, lumapit sila sa amin. Ang hinihingi lang nila na tulong, kung po pwede, yung sundalo ang mag-parlor game sa kabataan. Ganun nakalapit yung kasundaluhan natin sa mga mamamayan dito. Marami ng meeting, minsan sila pa yung magre-request na mag-attend yung mga sundalo sa mga meetings nila para matulungan sila at mabigyan sila ng input dito sa lugar. Yung water system, sir, yung kanina yung sabi mo. Oo nga. Yung Kalayaan Barangay Project includes yung water system. Alam niyo yung water system na yan, hindi yan simpleng water system na that's a 2 million project out of the 45 million project ng KBP. Yung water system dito would supply fresh water, spring water sa ating elementary school, sa high school natin, saka yung swimming pool na ginagamit dito ng mga kabataan natin para sa training nila for swimming. Originally, ang enrollment ng kabataan dito kasama sa binabayaran yung supply ng tubig na binibigay ng privately owned na kumpanya dito ng tubig. Ngayon, itong water system na ito, libre na yan. Kaya ikinatutuwa yan itong mga kabataan sa high school at sa elementary. Dahil ibabawas yan sa bayad ng magulang sa eskwelahan. Ibig sabihin, kung ibawas sa bayad, may maraming bata makakapag-aral yan. Kasi lumiliit yung cost ng pag-aaral ng kabataan. Sir, how about yung sport, yung summit? Tama, summit. Yung dito, dati sinabi ko nga ito ay dating guerrilla base ng NPA. Recently, about 2 months ago, ang nangyari, si Governor decided na dito dapat yung provincial athletic meet ng elementary at high school. It is surprising na dito pinagawa ni Governor yung provincial athletic meet kung saan nagkakaroon ng competition yung lahat ng municipalities ng buong probinsya. Dito sila lahat. Siguro naramdaman na rin nila at naramdaman namin na alam na nila na peaceful na itong lugar. Hindi yan mangyayari dito kung ang lugar na ito ay nai-influence pa rin at wala pa rin peace sa lugar.
Yung, sir, gusto nyo gawing soundbite yung the level of education ng mga tao. Tama. Nung dumating kami dito, we saw na regardless of educational attainment, matatalino yung tao dito. Hindi namin sila trinato na parang mababang uri. Kasi kami mismo, nakaramdam kami na kapag nagpulong-pulong ka sa mga tao, kahit grade 3, matandang grade 3 lang ang inabot ng tao, marunong siya makipag-usap. Alam niya yung ideya na gusto niyang ilabas. Isa sa mga rason doon, yung pag-indoctrina din ng taga-kabila sa kanila. So, alam natin na kung sila yung taga-kabila, yung paulit-ulit na nagsasalita, kung puro NPA ang kausap nila, negatibo na ideya yung pumapasok sa kanila. Dito, sinabihan din namin sila na sa pakiramdam namin, matatalino kayo. Hindi dahil sila ay college graduate. Talagang natural na matatalino yung tao dito. Bukod doon, yung sinasabi natin, minsan may language barrier. Kapag nakikipagpulong-pulong ka, nakikipag-usap ka sa tao. Hindi ganon ang language barrier na nakita namin. Ako, Tagalog ako. Yung mga kasamahan ko dito ay majority ay Ilonggo. Pero pag puso sa puso yung nag-uusap, mukhang corny pakinggan. Pero mararamdaman mo, pag nagsalita ka sa kanila na nanggagaling sa puso mo, mararamdaman din ang puso nila na sincero ka sa pag-approach mo, sa pagpipilit natin na magkaroon ng proyekto, pagpipilit natin na magkaroon ng peace dito sa lugar natin. Basta puso nila yung nagko-communicate, walang language barrier. So nakita natin, natutuwa din ako dun sa mga sundalo ng batalyon na ito dahil hindi lang yung effort na binibigay ng opisyal yung makikita mo. May effort simula sa mataas na opisyal hanggang sa mga sarhento, corporal, hanggang private. Nag-cooperate talaga lahat ng mga kasundaluhan dito para ipakita na hindi lang yung opisyal ang disiplinado, kundi sila rin mismo hanggang sa private. Kaya kami na-appreciate din namin ang aming sundalo natin dahil kung meron silang magandang effort na pinakita, mabilis kami maggawa ng recommendation ng award. In fact, itong batalyon na ito, isa sa pinakamaraming na-promote nitong nakaraang taon. Pero kapag meron ding mga konting violation sa regulation, hindi disiplinado yung tao, ganun din kabilis kami magbigay ng mga reports para mabigyan ng karampatang parusa yung mga sundalo. So sabay-sabay siya. Sabay siyang kasing bilis na magbigay ng reward, kasing bilis din magbigay ng punishment para masiguro na constant yung magandang relasyon within the unit saka outside with the community. Yung mga bigasan sa limagan sa ibang nila, sir. Gusto nyo magsalita sa Brigada Eskwela. Ay, yun sa ANDAP. Kasi doon makikita mo talaga makukuha mo yung video dito. Lax, meron Di ba sir, usually sa theater, sa war series, palaging in-indoctrinate is, yun nga, gera-gera, ito yung barangay na to is ganito, kalaban to, kasi ganito, ganyan sir. So what makes nasabi mo na rin kanina sir na it makes it different sa approach nyo dati sir, kasi ngayon sir, tao yung nilalapitan sir. So what do you think sir are your suggestions to the higher headquarters in the way we approach the way we approach counter-insurgency sir, that should be institutionalized sa training ba or sa doctrine ba sir, or something that will last na the way we will approach yung counter-insurgency sir? Sa tingin namin, ang terrain pag tumingin tayo sa army operations, ang tawag natin sa terrain yung bundok, yung kalsada, yung daan, kung paano mo aakyatin yan, paano mo i-hold yung terrain. Ang tingin namin dito, ang terrain dito is yung utak ng tao, yung pananaw nila, yung perception nila. Ano yung prevailing perception nila? Ano yung tingin nila sa sundalo? Ano yung tingin nila sa gobyerno? Yun yung terrain namin. So nakikita ko, hindi pwedeng i-approach mo with prejudice yung tao sa barangay.
Dapat hindi mo siya tratuhin na porque influence sila na lugar o influence sa barangay, kalaban mo na agad yan. Hindi kami nag-a-approach sa barangay na parang kalaban mo yung tao. Ina-approach namin sila na parang kailangan siguro i-redirect yung kanilang perception, yung kanilang pananaw sa buhay, sa sundalo, sa gobyerno. So, ganun kami nag-operate ngayon. Ganun na tayo nag-operate kasi hindi po pwedeng dati sa ating doktrina lang na popular support, part ng ating mga doktrina, pero yun ay nasa libro lang. Ito talaga, mararamdaman mo talaga na kung gusto mong ma-capture ang terrain, you should capture the terrain in the sense na yun yung perception at laman ng isip ng tao. Kung gusto natin baguhin yung lugar, kailangan mabago natin yung pag-iisip ng tao. Sinabi nga natin, ang first step doon sa ultimate objective ng national development is, number 1, awareness. Yun yung pinakaunang-una. Kung ang unang objective natin ay influence the terrain, which is the mind ng tao, then we have to have activities para ma-capture natin at mabigyan natin ng tamang awareness yung mga residente ng mga areas kung saan tayo nakikita. Follow-up question, sir. Di ba nga, sir, hindi nga designed yung mga sundalo natin for that? Tama. No? How would you equip our soldiers, sir? Hindi tayo talaga design. We are a fighting unit. Pero we cannot hindi tayo pwedeng lumaban lang. Kasi kung laban lang, wala rin tayong mararating. Ang kailangan natin is mag-internalize muna tayo sa sarili natin. Alamin natin yung kamalian natin. Mali ba yung approach natin? Bakit ang tagal-tagal na kung na-opisyal, ganito pa tayo. Pero sa ngayon, hindi ko na masasabing pareho yung panahon ng bata kami at ngayon at itong panahon na ito. Nagbabago talaga. Hindi po pwedeng i-internalize mo lang yung combat situation. Dapat ma-internalize natin na we are part of nation building. We are part of the agencies ng government para tumulong. Kung titingnan natin, ang reason kung bakit yung agencies ng gobyerno ay hindi nakakapasok ay dahil sa mga influence ng mga NPAs, ng CPP, NPA sa lugar. Ngayon, anong agency ang pwedeng tumulong, magsimula, mag-spearhead? Tayo yun. Yung sundalo yun. Yung armed forces natin yan. So, kailangan ma-equip natin yung sarili natin. Kung hindi man tayo kailangan mag-aral kung saan lugar, saan school, kailangan within the unit mag-internalize. Hindi tayo pwedeng magsabi na maling konsepto yan, dapat bukas ang isip natin kung ano yung mga konsepto na makakatulong sa end state na gusto nating marating, which is development, na before that, kailangan magkaroon ng peace. So kung gusto natin ng peace, kailangan lahat ng effort natin, pag-iisipan natin, walang corny, walang hindi magandang ideya. Lahat yan tatanggapin natin. Titingnan natin kung epektibo yan. Kung kailangan mag-house to house ulit, o kaya kausapin yung tao na nakamag-anak ng NPA, dadalawin natin yan. Tapos i-explain natin sa kanya kung bakit bukang loob natin siyang tatanggapin sa gobyerno kung magbabalik loob yung NPA. Nasa atin na lahat ng tools. Ang kailangan lang natin pag-isipan kung paano i-approach yung mga tao. Gone are the days na yung sundalo mukhang matapang. Totoo na matapang naman ang sundalo. Pero hindi naman dapat na siya katakutan ng mga tao. Dapat nga mas approachable siya kasi siya yung magiging facilitator sa lugar. Siya yung magiging tutulong sa ibang ahensya para maipasok yung proyekto ng gobyerno. Any more locks? Yun sana, sir, yung influencing the policies, sir, pa. Like, for example, sir, yung sa training pa lang, sir, ano kaya ang pwedeng madagdag doon na which will better prepare yung mga sundalo sa ganitong klaseng ano, as we all know, sir, yung training ng, say, for example, CS or ng basic or ng ano, sir, more on ma-reading ba or other, ano, sir, there's something missing sa ano, sir, na ma-prepare siya, like, for example, even sa PMA, sir. So what would you suggest, sir,
na ma-institutionalize na, say for example, modules ba or ano sir, to better equip and prepare yung sundalo sir para sa ganitong klaseng community organizing, develop nation building na ano sir, to better equip yung soldiers na sa ganitong harapin sir, because primarily yung training natin sir is not geared for that sir. Yung training natin is basically designed for us to fight. We are being trained to fight. Pero we should never lose sight of the fact na we are here to defend the people. We are here to defend this nation. Kung ang objective natin is to defend the people and the nation, then we have to have other trainings to care for the people. Maraming paraan para mag-care sa tao. Maraming paraan para bigyan sila ng tulong. Ang isa sa pinakamalaking tulong namin sa pakikipag-usap namin sa tao, ang ikagugusto talaga nila, yung magugustuhan talaga nila ay gusto nilang magkaroon ng peace lang. Peace lang. Ang gusto lang nila ay kalinaw dito sa lugar. Gusto lang nila na magkaroon ng pagkakataon na magprogreso on their own. Pero i-assist pa rin natin yan. Fa-facilitate pa rin natin yan. Marami tayong kailangang balikan. Marami tayong balikan. Hindi lang ito tungkol sa pagbaril, pagpatay. Ito ay tungkol sa pag-aalaga ng kapwa natin Pilipino. Pag-aaralan dapat natin yun. Hindi po pwedeng gera lang dahil ultimately kahit manalo tayo sa gera, baka hindi tayo manalo sa ultimate objective natin. Baka hindi natin marating yung ultimate objective natin. We may win battles, pero paano yung insurgency war? Paano natin ibabalik sa progress yung bansa natin? So lahat yun pag-iisipan natin. Hindi tayo dapat simple war-fighting machine, kundi a soldier who cares for the people, who defends this nation not only in terms of fighting or shooting. We should be soldiers who want development. So, soldiers who want to attain the benefit ng tao natin. Maraming sakripisyo yung sundalo. Hindi tayo umuwi ng Pasko, ng New Year. In particular, lahat ng units dito sa lugar